Hallelujah. Mga kapatid, whether you like it or not, ipapahayag ko ang kabutihan ng Diyos. Amen. Ang salita ng Panginoon na siya nagbibigay sa atin ng liwanag. Buksan po natin ang ating Biblia sa aklat ni Job. Job chapter 2, verse 1 hanggang 10. Medyo mahaba po yung ating scripture, pero pag ako po nag-deliver ng mensahe ng Panginoon, ang kinukuha ko po rito yung may aral. Yung meron tayong matututunan. Yung meron tayong dalang-dalang baon. Amen. Kung inihanda natin yung ating sarili na bihisa na magaganda at magagwapong mga kasuotan, uuwi tayo na taglay ang salita ng Panginoon na puno-puno ng pagpapala. Amen? Amen. Babasahin ko po sa wikang Tagalog at hayaan po natin na ang bawat isa ay buksan ang pandinig, ang puso, upang sa ganoon, ang salita ng Panginoon ay ma-meditate sa ating buhay na pag-aaralan natin ay mabuksan ito at magkaroon ng kaunawaan sa salita ng Diyos. Job chapter 2, verse 1 hanggang 10. Ang sabi po dito, isang araw, muling dumating ang mga anak ng Diyos upang iharap sa kanilang sarili sa Panginoon at dumating din si Satanas upang iharap ang kanyang sarili din sa Panginoon. Sinabi ng Panginoon kay Satanas, "Saan ka nang galing?" Si Satanas ay sumagot sa Panginoon at nagsabi, "Sa pagpaparoon parito sa lupa at sa pamamanhig manaog doon." At sinabi ng Panginoon kay Satanas, "Napansin mo ba ang aking lingkod na si Job? Wala siyang katulad sa lupa. Isang walang kapintasan at matuwid na lalaki. May takot siya sa Diyos at lumalayo sa kasamaan. Siya'y nananatili pa rin sa kanyang katapatan. Bagamat ako'y inudyukan mo laban sa kanya upang sirain siya ng walang kadahilanan." Verse 4. Si Satanas ay sumagot sa Panginoon, "Balat sa balat, lahat ng pag-aari ng tao ay ibibigay niya dahil sa kanyang buhay. Ngunit, iunat mo ngayon ang iyong kamay. Galawin mo ang kanyang buto at laman at kanyang susumpain ka ng mukhaan." At sinabi ng Panginoon kay Satanas, "Siya'y nasa iyong kamay. Ingatan mo lamang ang kanyang buhay." Kaya't umalis si Satanas mula sa harapan ng Panginoon at nilagyan si Job ng kanyang nakakapandiring bukol mula sa talampakan ng kanyang paa hanggang sa puyo ng kanyang ulo. At kumuha siya ng isang pirasong basag na palayo upang kayurin ang sarili at siya'y umupo sa mga abo. Pagkatapos ay sinabi ng kanyang asawa sa kanya, "Mananatili ka pa ba sa iyong katapatan? Sumpain mo na ang Diyos at mamamatay ka na." Ngunit sinasabi sa kanya, "Nagsasalita kang gaya ng pagsasalita ng mga hangal na babae. Tatanggap lang ba tayo ng mabuti sa kamay ng Diyos at hindi tayo tatanggap ng masama? Sa lahat ng ito'y hindi nagkasala si Job sa pamamagitan ng kanyang mga labi." Manalangin po tayo mga kapatid. O Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat, sa oras na ito, narito po ang aming buhay, ang aming sarili. Ipinagkakaloob po namin sa inyo. Hayaan niyo po na sa oras na ito, buksan niyo po ang mga puso, ang isipan na makikinig ng iyong mga salita sa oras na ito. At hayaan niyo, Panginoon, na sa oras na ito, kami po inyong patawarin kung meron kami pagkakasala laban sa inyo sa isip, sa salita at sa gawa. Lord, at linisin niyo po ang aming puso. Hayaan niyo, Panginoon, na magliwanag ka. Let your face
Lord, we ask your mercy. Yes, Lord. Kahabagan mo ang bawat isa po sa amin sa oras na ito. At hayaan niyo po, Panginoon, na ang aming puso ay mabuksan, maintindihan at maunawaan ang mensahe mo sa oras na ito. Yes, Upang sa ganun, kung meron man kami mga pinagdadaanan sa aming mga sariling buhay, Panginoon, ay magliwanag ito at magtagumpay kami sapagkat alam namin na kailanman hindi mo kami iiwan ni pababayaan man. Yes. Kaya Lord, marami pong salamat sa apat na sulok ng iglesia ito. Hayaan mo na ang iyong mga libo-libong anghel ang siyang idako sa dalangin ng ito, Ama. Yes, Lord. Sa simbahan ito, Ama. Kaya marami pong salamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Yesus. Everybody say, Amen. Sige po, palakpakan natin ang Diyos. Makakaupo na po tayo. God is good. All the time. And all the time. God is good. Mga kapatid, meron lang po akong isang pakiusap po sa ating lahat. Kung na-bless ka at gusto mo magsalita ng amen, just do it for the Lord. Amen. Hindi sa akin. Instrumento lang po ako ng Diyos to share the Word of God. At ayaw ko pong makita nyo yung pagkatao ko, kundi ang makita nyo sa akin yung Espiritu ng Diyos. Kung paano kumikilos ang banal na Espiritu ng Diyos habang ibinabahagi natin ang kanyang mga salita na nagbabago at nagbibigay liwanag sa bawat buhay natin, mga kapatid. Amen. In chapter 2 ng Job, verse 1 hanggang 10, makikita po natin dito yung buhay ni Job. Si Job po ay isang may sakit na leprosy, kung tawagin. Sa Tagalog ay ketong. Yung ketong na yon, noong mga panahon siguro ay wala pang manggagamot. At walang iba siguro nakakapagpagaling. Maliban sa ating Diyos, syempre. Maliban sa ating Panginoon. At ang issue naman dito, walang iba kundi ang Diyos eh. Siya lamang ang nagpapagaling at wala ng iba. Amen? Amen. Amen. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Ang ating pong pamagat na pag-uusapan sa tanghaling ito, sa oras na ito, sa araw na ito, is a taking a stand for God's kingdom. Naninindigan ka para sa kaharian ng Diyos. O kailangan mong panindigan na ikaw ay anak ng Diyos. At bilang anak ng Diyos, mga kapatid, pinaninindigan mo ba na ang Diyos na pinaglilingkuran mo ay naglilinis at nagbabago ng buhay ng sangkatauhan? Amen. Amen? Yes. Di ba? So, makikita po natin dito sa ating pamagat pa lamang, taking a stand for God's kingdom, na ang salita ng Diyos, kung ikaw ay talagang patuloy na naniniwala at nananampalataya at nananalig sa salita ng Diyos, na mangyayari ang isang bagay, ito ay mangyayari. Kaya nga kagabi, pinag-uusapan po namin, it's all about meditation. Kung ano ba yung meditation, kung ano ba yung pagkilos ng banal na espiritu, yung pagkilos ng bad spirit, kung ito ba'y para sa Diyos, ito ay para sa kaaway. Ikaw mismo makakasagot niyan eh. Walang iba, ikaw lang. Kung sa tingin mo na ang ginagawa mo, it's good, well, para sa Diyos yun. Amen. Pero kung ang ginagawa mo, it's bad, automatically, alam mo, hindi sa Diyos yun. Amen. Kasi kahit kailan ba hindi nagtuturo ang banal na espiritu, ang salita ng Diyos, ng kamalian. Kundi ang katotohanan lamang ang binabahagi ng Panginoon. Kaya sa oras na ito, mga kapatid, 3 important things that being a Christian, we need taking a stand for God's kingdom. Why? Unang pong puntos, when your life is in danger. Kapag ang buhay mo ay delikado na, sino ang tatawagin mo? Matatawas ba? Yung kulto ba? Yung kapitbahay mo ba? Kung ikaw buntis, yung nagpapaanak ba? Ikaw may bukol, may karamdaman, sakit sa pangangatawan,
tatawag ka ng albularyo. Mga kapatid, sino ka sa harapan ng Diyos bilang anak niya? Are you a servant of God? Naku, yung iba yata mukhang 50-50 yata. Amen. Are you a servant of God? Amen. Sa ilong. Parang sa ilong lumalabas. Yung iba naman, are you a servant of God? Amen. Ganun dapat. We need to be proud as a Christian. Amen? Yes. Are you a servant of God? Amen. Parang nag-aalala ka pa. Parang, servant ba ako? Ba't hindi ko siya ma-feel? Parang ganun eh. Pero every time na mangangaral ko, sabi ko sa inyo, every time na mayroong declaration na ibinibigay ang Diyos sa kanyang mga manggagawa na nagbabahagi, naghahayag ng salita ng Diyos, just declare it. You possess. May naalala po ako dyan. What you sow is what you confess you possess. Naalala ko po nung bago po akong Kristiyano, onting commercial lamang. Nung ako po'y bagong Kristiyano, ako po'y nagugulat sa mga pastor. Kasi po, hindi naman po ligid sa inyong kaalaman yung aking buhay, di ba? Alam niyo po ang aking buhay, at mga kalalakihan dito, ay mag-gay before. Yung wala pa ako sa Panginoon, dati po akong bayot. Totoo po yun. Dating bayot, ngayon badong na. Pero ang gwapong badong naman. Yes, Di ba? Ayaw yung palapakan ng Diyos, bahala ka. Sakay nakakita, Pastor Bio, ang layo, gwapo pa, nasa harapan nangangaral. Wala kang magagawa. How to be po, Pastor? Nasa akin ang microphone eh. Diba? Sabi ni Pastor Pam sa akin nung ako'y bago pa lamang, sa JMS sa Korea, sa JMS Manila ko ginanap yun sa San Andres. Naku-curious ako sa mga lumalabas sa bibig ng mga pastor kasi iba-iba. May English, may Tagalog, may Ilocano, meron pa mga kung ano-ano. And then, yung speaker sa harap, Englishero. Pero nakakintindi naman tayo ng English. Nagulat ako na nasa harapan ako. Ang sabi ba naman niya, what you confess you possess, ayoko ma-possess. Umiwas ako. Kasi ang pagkakaintindi ko, baka mapoposes ka. Kaya lumayo ako. So, commercial naman. Palapakan ko natin ang ating. So, alam niyo po mga kapatid, na kapag pala ikaw ay nasa presensya ng Diyos, iibahin ka at babaguhin ka ng Diyos. Amen.